Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, week 2 na tayo. Week 2 na tayo. At syempre, day 1 ngayon. At dito sa week 2, ang title niya ay The Blessedness of Those Who Mourn, of Those Who Are Meek, and of those who are the peacemakers, called the sons of God. So, tatlong bagay yung binanggit dito. Okay? Mourn, meek, peacemakers. At ito ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pero kung tutusin, mga anak na tayo ng Diyos, kaya lang may mga particular na bagay na kung nagawa natin o naihayag natin, tayo ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kasi yan ay isang patotoo. Maski anak ka ng Diyos, kung wala kang patotoo, para bang hindi ka anak ng Diyos. So, yun lang yun. Amen. So, mag-umpisa na tayo. Ang schedule natin ay week 2, day 1. Matthew 5:4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. Revelation 7:17. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and guide them to springs of waters of life, and God will wipe away every tear from their eyes. Sa palagay ko, ito ay isang senaryo sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa. Amen. Babasa na ako. It does not seem logical to say that those who mourn are blessed and happy. Tama naman. No? Pag sinabi mong mourn, ito yung mga parang nagluluksa o naghihinagpis. Tapos sasabihin mo ba, nagluluksa sila, naghihinagpis, bless sila? Parang hindi tugma. Pero pakinggan natin to. Matthew 5:4. However, if we pray for a certain period of time with a spirit filled with the king and the kingdom, we will begin to mourn over the negative situation of today. The entire situation of the world is negative in relation to God's economy. Satan, sin, self, darkness, and worldliness predominate among all people on earth. God's glory is insulted. Christ is rejected. The Holy Spirit is frustrated. The church is desolated. Self is corrupted. And the whole world is evil. Hence, God wants us to mourn over such a situation. So ito medyo malinaw yung ibig sabihin nito. No, hindi naman siya nagmo-mourn lang ng parang pansarili. Kung ganyan kasi parang hindi naman bagay na tawagin bless siya. O happy siya o ano pa man. Ang mourn dito, mga kapatid, ay isang sitwasyon na tayo ay naaapektuhan. Ito ay sitwasyon ng mundo ngayon, lalo na kung ikaw ay may puso para sa Diyos. Kapag nanalangin ka sa Panginoon at ipakikita sa iyo ng Panginoon ang buong sitwasyon ng mundo ngayon na napaka-negatibo, na yung mundo ay walang puso para sa ekonomiya ng Diyos. Laganap ang gawa ni Satanas, kasalanan, sarili, laganap ang kadiliman, makasanlibutan ang mga tao, ang kaluwalhatian ng Diyos ay tila baga naiinsulto, ang mga sarili ng mga tao ay corrupted, laganap ang corrupted, at ang buong sanlibutan ay nasa kamay ng masamang isa. Dahil dito, gusto ng Diyos na tayo ay maghinagpis
sa sitwasyon ng mundo ngayon. So yun yung ibig sabihin nito. Maghinagpis tayo na nakikita natin ang kasamaan sa mundo. Diba? Korupsyon. Naku, talamak. Ang mga namumuno sa mga bansa ay corrupted. Ang mga tao ay liko. Walang puso sa Diyos. Nagmamahal sa salapi. Gumagawa ng mga kasalanan. Laganap ang kasamaan. Ang mga bagay ng mga makalaman, nakikita mo sa internet, lahat ng ito. At dahil diyan, gusto ng Diyos na tayo ay maghinagpis sa sitwasyon na ganyan. So yan ang ibig sabihin nito. Amen. Alam nga naman na kung ikaw ay isang Kristiyano, alam nga naman na baliwalain mo yung nakikita mo at wala kang nararamdaman na naapektuhan ka sa nakikita mo. No? Kaya gusto ng Diyos, maghinagpis tayo sa napakasama at napaka-negatibong sitwasyon ng mundo ngayon. So yan yung ibig sabihin nito. Amen. At hindi rin pwedeng baliwalain mo yan. At okay lang sa'yo at sabihin mo, masasama kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Isang araw, hakatulan kayo. Kayong mga masasama, ihahagi sa dagat-dagatang apoy, yan ang bagay sa inyo. Buti nga sa inyo. hindi pwedeng ganun ang reaksyon ng isang Kristiyano sa sitwasyon. Huwag mo sabihin, ako naligtas na. Okay na ako. Wala na akong problema. Kayo ang magdurusa. Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron tayong puso na naghihinagpis. Nakikita mong isang tao, makasalanan, at alam mo nakakatulan siya, dapat nagluluksa ka para sa kanya. Kaya naalala ko mayroong isang istorya na yung crying preacher. Crying preacher. Hindi naman siya masyado nagsasalita, pero pag nakita niya yung mga sinners, umiiyak siya. Ibig sabihin, sobrang awang-awa siya. At sobrang nagmamahal kasi siya sa tao eh. Nanghihinayang siya sa tao na isang araw magiging kawawa lang sila. Yun ang ibig sabihin. So itong preacher na to, wala siyang feeling na walang kwenta yung sitwasyon ng mundo ngayon. Umiiyak siya dahil sa kasamaan ng tao. So yun yung ibig sabihin na to. Mourn. Oo. At kung ganyan yung sitwasyon mo, sabi rito, ikaw ay aaliwin ng Panginoon. Aaliwin ka. Kasi yung iyong paghihinagpis ay para sa Panginoon, hindi para sa sarili natin. Amen. Amen. The entire situation, okay, nabasa ko na to first part. Okay, yung second paragraph, if we mourn according to God and His economy, we will be comforted by being rewarded with the kingdom of the heavens. We will see God's heavenly ruling over the entire negative situation. We must mourn, yet we are filled with hope. The King is coming, the enemy will be defeated, and the earth will be regained by Christ. Sa isang banda, we mourn. Naghihinagpis tayo sa abang sitwasyon ng kapaligiran natin, pero hindi naman ibig sabihin nito na nagmumurn tayo dahil wala nang pag-asa yan. Hindi. Kaya lang tayo naghihinagpis dahil sa ganyang sitwasyon. Pero sa isang banda, alam natin na isang araw lilinisin ng Panginoon ang buong mundo. Siya ay babalik, dadali niya ang kanyang kaharian, aalisin niya ang lahat ng korupsyon sa mundo. At alam din natin yan. Kaya malinaw tayo. Sa isang banda, merong pagtangis. Pero sa kabilang banda, punong-puno tayo ng pag-asa. Today's reading na ako. Someone who is poor in spirit and who desires and seeks God will be enlightened to see his evil, corrupt, and rebellious nature. He will also be enlightened to see that he receives God as a result.
he will mourn. O ito naman, may isang situation naman na ganito. Kung ang isang tao ay kinaawaan naman ng Panginoon, siya ay dukha sa espiritu, magkakaroon siya ng liwanag. No? At ang liwanag na yan ay aabot sa pagkakaroon ng isang kanaisan na hanapin at tamuhin ang Diyos. Okay, yan yung kanyang ang resulta ng kanyang paghahanap sa Panginoon. At makikita din niya ang kanyang pangkasalukuyang sitwasyon na siya ay masama, siya ay corrupt, siya ay rebelde, ang kanyang kalikasan, at siya ay nabigyan ng liwanag na nakikita niya na kanyang sinasalansang ang Diyos, at ang resulta nito, siya ay maghihinagpis para sa kanyang sarili. So, magandang paghihinagpis siya, at ibig sabihin na expose siya sa kanyang sitwasyon. At kung naghinagpis siya sa ganyan, ibig sabihin, ang Panginoon ay maaawa sa kanya at siya ay aaliwin sa pamamagitan ng kaligtasan. Kaya yan yung istorya ng mga makasalanan eh. Na isang araw sila nahabag ang Panginoon sa kanya at nakakita siya ng liwanag, nakita niya yung kanyang abang sitwasyon na masama siya, makasalanan, makasanlibutan, corrupted siya. At dahil nakita niya yan sa liwanag ng Panginoon, siya ay magmo-mourn dahil sa kanyang sitwasyon. Ito ay isang aspekto ng pagsisisi. At maghahangad siya na tamuhin ng Panginoon. At kung natamo niya ang Panginoon ang mag-aaliw sa kanya. Lilinisin siya, uhugasan siya, papatawarin siya, at dadalhin siya sa isang kaligtasan. Wala nang mourning tungkol sa kanyang sarili. Amen. So, yan yung isang sitwasyon. O ito naman, yung another angulo ng mourning. On a larger scope, a person who is poor in spirit and seeks God's will mourn because his surroundings, the present generation and the people in the world do not want God, resist God, and rebel against God. So yan naman yung prinsipyo na pinakita sa atin doon sa unang condition ng mourning. Na ang isang tao, dukha sa espiritu, at siya ay maghihinagpis para sa kapaligiran niya. Nakita niya ang abang kapaligiran niya. At dahil dito, siya ay aaliwin ng Panginoon. So lahat ng ito ay mabuting situation ng paghihinagpis. Amen. So from the context of Matthew 5 through 7, mourning is not related to disasters or illness, but to the fact that people do not want God, do not submit to God. Such mourning may seem unpleasant, but it is sweet. Amen. So, hindi siya mourning o paghihinagpis tungkol sa kanyang o tungkol sa mga bagay ng kaparusahan, mga sakit. Okay? Hindi ganon, sapagkat yung ganong klaseng paghihinagpis ay walang kwenta. So, ang paghihinagpis lamang na gusto ng Panginoon ay ang ating paghihinagpis, okay, sa sitwasyon ng mundo ngayon o sa sariling sitwasyon. Amen. Amen. The people of the world mourn, often because they are in sin and have sicknesses and tribulation. However, this kind of mourning is ugly, low, and worthless. Amen. So, yan naman yung paghihinagpis ng mga tao sa mundo. Bakit sila naghihinagpis? Makasalanan sila. Di ba? Marami na silang sakit at marami silang kapighatian sa buhay. Kaya yun ang iniiyakan nila. So, wala yung kwenta. That is ugly. Ibig sabihin, ang iyong paghihinagpis, walang kinalaman sa Diyos. Walang kinalaman sa Diyos. Hindi katulad nung naghihinagpis, okay, dahil sa sitwasyon ng mundo, na ang kanyang puso ay para sa Diyos at iniisip niya na nawa
maiayos ang ganitong sitwasyon. Nakakalungkot. So yung ganung paghinagpis ay kaaya-aya sa Diyos. At ganoon din yung mga nalinawan at nakita ang kanilang sitwasyon at naghahanap para sa Diyos. Subalit ang nakita nila ang kanilang karumal-dumal na sitwasyon. So itong ganitong klaseng paghihinagpis ay mainam din sapagkat ang Diyos ay magpapakita sa kanila at ililigtas sila. Comforting includes the satisfaction of having the Lord in us today and the comfort that we will have in the coming kingdom and in the new heaven and new earth. Amen. So, kung tama ang iyong morning, tatanggap ka ng gantimpala. Tatamuhin mo ang Panginoon at tatamuhin mo ang darating na kaharian ng mga kalangitan at ikaw ay maaaliw. Amen. Amen. Comforting includes the satisfaction of having the Lord in us today and the comfort that we will have in the coming kingdom and in the new heaven and new earth. So yan yung comfort. Yan yung aliw na darating ang kapanahunan, matatamo mo ang kaharian at ang bagong langit at bagong lupa. So ang ating comfort tutumbasan ng Panginoon sa pamamagitan ng gantimpala. Amen. When the overcomers enter into the coming kingdom, their enjoyment and condition will free them from the grief of this age. Hence, they will be satisfied and comforted in the new heaven in eternity future. The portion that they receive will comfort them further. In the new heaven, God will be everything to man, and man will be fully under God's rule. Amen. So malinaw, ang ating hantungan, ang pinakadulo ng ating buhay ay walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem na walang iba kundi tayo sa ating kasukdulan. At syempre, sa panahon na yan, wala nang mourning, wala nang affliction, wala nang mga negative things. At yan ang magiging comfort natin. Yan ang magiging kasiyahan natin. Pagdating ng araw na tayo ay mapasukdol bilang ang bagong Jerusalem. So lumipas na yung ating mga hinagpis, kalungkutan, at anumang bagay na negatibo, na wala na lahat yan. Yan ay ang ating buong pagtatamasa bilang mga tinubos, niligtas, at binagong tao ng ating Panginoon. At itong bagong Jerusalem ay masusumpungan sa isang bagong langit at bagong lupa. Yung lumang langit, lumang lupa, lumipas na ng panahon na yan. Yung mga kalungkutan sa mundo, nawala na lahat yan. At tayo ay napabago at nasa isang sitwasyon ng kaaliwan. Amen. Amen. Our grieving heart is comforted by gaining God and by coming under His authority. Our heart is also comforted when we see our fellow seekers desiring God and being under His rule. However, our comfort will be greater and richer in the coming kingdom and in eternity future. So lahat na meron tayo ngayon ay pagtikim lang. Miniature lang siya. Maliliit na tikim. No, ngayon, napapasaya tayo ng Panginoon at masaya talaga pag pinasaya ka ng Panginoon. Ngayon tayo ay naaaliw ng Panginoon, talaga maaaliw ka pag ang Panginoon ang nag-aliw sa iyo. At sa panahon ngayon, inaalis niya lahat ng mga kapighatian natin. Naaalis naman talaga. Pero lahat ng ito na nangyayari sa panahon na ito ay mga pagtikim. Maliit na aspekto lang yan
kung ikukumpara mo sa darating na kapanahunan. Sa darating na kapanahunan, lubos, buo ang lahat ng pagtatamasa natin. Wow. Kaya minsan, ginagamit natin yung salitang unspeakable. Hindi mo na kayang sabihin, ilarawan, o banggitin kung gaanong saya, kung gaanong aliw, kung gaanong pagtatamasa meron tayo sa darating na kapanahunan. So, anong sitwasyon natin ngayon? Mourning. Naghihinagpis. Bakit? Dahil sa masamang mundo ngayon. Hindi naman tayo naghihinagpis dahil katulad ng topic natin, dahil tayo ay nagdurusa. Hindi yan. Ang ating paghihinagpis ay may kinalaman sa pangkasalukuyang sitwasyon ng mundo. Sama. Diba? Dapat hindi ka magalit, kundi maghinagpis lang. Kasi, nakita ko, ang kurap-kurap na mundo ngayon, itong mga namumuno, ang sama. Ang tao maalsa, galit na galit, puno-puno ng pot. Hindi naman yan ang tinuro sa atin ng Biblia. Sabi ng Biblia, mag-mourn ka sa sitwasyon. No? At kung ganyan, baka mauwi ang ating mga paghihinagpis sa panalangin. Kasi pag ang iyong sitwasyon ay puot, hindi ka mananalangin dyan. No? Kung hindi, maghihimagsik ka lalo. Kaya ang Biblia, hindi tayo tinuturo ang maghimagsik, mapuot, at mawala ng pag-asa. So, hindi yan mga pagtuturo ng Biblia. Ang pagtuturo sa atin, maghinagpis ka sa nakikita mo ngayon. Upang sa ganon, tanggapin mo ang kaaliwan sa darating na kapanahunan. Amen. Amen. Okay. A person who lives in the reality of the kingdom of the heavens often mourns. He does not mourn over the tribulation that he suffers, but over not gaining God. So may pagkakaiba siya. Hindi ka naghihinagpis dahil sa mga personal na kapighatian mo. Hindi yan. Ibig sabihin, hindi, yung tao, lalo na ang mga believer, huwag kang maghinagpis dahil sa mga kapighatiang nararanasan mo. Yung personal mong kapighatian, hindi mo dapat ipaghinagpis yan. Pero, yung sitwasyon na ang mga tao hindi nila natatamo ang Diyos at nagiging masama sila, yun dapat maghinagpis ka. Kaya dapat tama tayo. Tama tayo. Naghihinagpis tayo sa tamang bagay at tamang sitwasyon. Amen. Amen. The object of such mourning is God and His dominion. The reason for such mourning is the loss of God and the loss of His dominion. Such mourning is noble and holy. Those who mourn will be comforted by God. Okay, so inulit niya. Ang ating paghihinagpis ay dahil sa Diyos at dahil sa Kanyang kapamahalaan. Amen. Ang ating paghihinagpis ay dahil naiwala ang Diyos, naiwala ang Kanyang kapamahalaan. Ito ay noble, marangal, at banal na paghihinagpis. So, mag-ingat kayo. Baka kayo ay umiiyak, nalulungkot. Ano ang dahilan yan? Anong dahilan yan? Pag naghihinagpis ka dahil nawala yung trabaho mo, ano yan? Maling paghihinagpis yan. Ano pa? Pag naghihinagpis ka dahil poor yung health mo, hindi din dapat. Ano pa? Naghihinagpis ka dahil yung mga anak mo ay mga pasaway, matitigas ang ulo. Hindi rin dapat. Hindi yan ang tamang paghihinagpis.
Pag nakita mo ang mundo ngayon, wala silang puso sa Diyos. Naiwala nila ang Diyos at wala silang puso na magsisi. Lumapit sa Diyos, mahalin ang Diyos, paglingkuran ng Diyos. Nakita mo yan, naghinagpis ka, tama yan. Yan ang tamang paghihinagpis. So mga kapatid, hindi masama maghinagpis. Kailangan tamang paghihinagpis. Pag mali, hindi maganda. Amen. Amen. Okay. So, Revelation 21 says that when the new Jerusalem descends from heaven, God will tabernacle with men, and He will wipe away every tear from their eyes. This refers to the nations. But 7:17 also speaks to the Lamb wiping away every tear from those who stand before the throne of God. Surely, the kingdom people who were mourned will be comforted in the New Jerusalem. They will have no reason to mourn. Amen. So ang comfort natin, hindi rin dito sa lupa ngayon. Ito ay magaganap sa bagong Jerusalem. Amen. Salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo ngayon. Ito ay puno ng kasalanan, puno ng mga makasanlibutang tao, walang pag-ibig sa Diyos, at walang kagustuhan na lumapit sa Diyos. Dahil sa sitwasyon ito na nakikita namin, kami naghihinagpis, Panginoon. Balit hindi rin nawawala ng pag-asa, sapagkat alam namin muli kang babalik, at sa iyong pagbabalik, tatamuhin mo ang mga tao. Sa iyong pagbabalik, dadalhin mo ang kaharian at ibibigay mo rin ang reward, ang gantimpala sa mga mandaraig. Amen. Salamat, Panginoon.